Sino po ba siya? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down if you want. Siya ang ating pambansang bayani. Si Dr. Rizal. Bakit kailangan ko po ba siyang pag-aralan pa? Ano po ba may tutulong niya sa pagiging Pilipino ko? Bakit na po? Para saan ba yan? Lolo, hindi ko po maintindihan. May subject ko po kaming Rizal. Ba't kailangan ko po siyang pag-aralan? Pwede naman sila Andres Bonifacio, yung bayani natin. Bakit siya po? Alam mo, tama lang na pag-aralan natin si Rizal. Ito kasi yan. Alam mo ba kung paano siya naging bayani sa atin? Hindi po. Naging bayani siya sa pamamagitan lang ng sulat. Sulat? Paano po? Sulat? Ganito yan. Kwento ko yan sa'yo. Kwento sa akin. Si Dr. Jose Rizal ay pinanganak noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861. Siya ay isinilang ng isang babae na nagngangalang Doña Teodora. Malusog at makisig na sanggol ang lalabas sa kanyang sinapupunan. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang malaking ulo, isang tanda ng kakaibang talino. Sa pamamagitan ng sanggol, nag-uumapaw ang galak sa kanyang mga magulang. Pinangalanan nila siya ng Jose Protasio. Vuelve a a nosotros, esos dos ojos miserere cordiosos o Clemente Abogada. Minsan na mayroong isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag lalapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gusto niya ang liwanag ng apoy, kung kaya'y sinuway niya ang biling ng kanyang ina. Lumipad siya papalapit sa apoy, hanggang sa nagliyab ang kanyang mga pakpak, at tuluyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy at nang hindi mabuwis ang kanyang buhay. Atang, bakit kailangan ko pa doon mag-aral? Pwede naman sa bahay. Marami naman ako nakikita dito eh. Hindi lahat ng bagay dito ay sabay matututunan. Kailangan mo din matutunan at tumayo sa sarili mong mapa. Di ba Pasiano? Opo, tama si Tay, Pepe. Oh, sige na. Bilisan na ninyo at tumayo sa kayo. Oh, Pasiano, ingatan mo ang iyong kapatid ha. Opo. Pepe, may alam ka ba sa salitang Kastila? Un poco, senyor. Sa salitang Latin? Un poco, senyor. Tonto! Ikaw un poco, dahil napakalit mo. Labas mo nga mga kamay mo. Ayan! Dahil dyan, makakalimutan mo, ikaw un poco. Maestro, pinapatawag ka po. Hintayin niyo ako dito. Babalik ako. Chongo! 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 Ano ito? Ha? Anong ginagawa niyo? Ilabas niyo nga mga kamay niyo. Di tama yung mga ginagawa niyo.
kasalanan. Wala akong kasalanan. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Pinaratangan at pinatay. Sina Padre Burgos at Zamora ay nadamay lamang sa pag-alsa sa Cavite. Malamang minamanmanan na ako ng mga Kastila dahil doon ako nakatira kay Padre Burgos. Amen. Kuya, bakit kang tahimik mo? Ang nais lamang nila Padre Burgos ay pagkapantay-pantay. Ngunit sila pa yung nabaliktad. Pinatay pa sila. Nauunawaan kita, anak. Ngunit bago may sa katuparan ang nais mo sa iyong bayan, isipin mo muna ang ginawa ng mga frailes 3 padre. Mga fraile? Sila po bang pumatay kila Padre Gomez? Husto na! Mula ngayon, ayoko na mababanggit ang pangalan yan sa bayan nito. Pasyano, bilang nakakatandang kapatid, ipangako mo sa akin na uunahin mo ang kapakanan ng iyong mga kapatid. Nunuwaan ko, Itay. Kumusta ka? May dala akong pagkain para sa iyo. Halika't kumain ka muna. Bakit ka nandito? Sino nagsabi na pumunta ka dito, Lolay? Nandito ako para tumulong. Tumigil ka! Lumayas ka dito! Katulad mo lang naman silang lahat eh! Lumayas ka dito sa pamamahay ko! Oo anak, nandiyan ka na pala. Halika't maupo ka muna dito at may sasabihin ako sa iyo. Opo. Ikaw ay aming inaaresto sa salang paglason sa asawa ng iyong kapatid na si Doña Teodora. Anong paglalason? Wala akong nilalason! Oh, teka lang muna! Saan yung dadali ang asawa ko? Tumakuha kayo sa akin! Wala akong kasalanan! Ngunit hindi naging madali ang kabataan ni Pepe. Ang kanyang mahal na ina, si Doña Teodora, ay napagbintangan sa kasong hindi niya ginawa ang di umano'y paglalason sa asawa ng kanyang kapatid. Halos 3 taon na nanatiling nakakulong si Doña Teodora bago tuluyang napatunayan ang kanyang kawalang sala. Labis ito ikinatulog ng puso ni Rizal sapagkat higit kanino man siya'y labis niyang minahal. Ang sugat na ito sa kanyang kabataan ang nagbigay sa kanya ng mata upang makita ang kawalan ng hustisya at ng panata na ipagtanggol ang inaapi. Ikaw ang una kong dalamhati, Konsya. At kailanman, mananatili ang buhay mo sa akin. Huwag mo na siyang ibalik sa Maynila. Sapat na ang nalalaman niya. Kapag lalo pa siyang magkaalam, tiyak napupugutan siya ng ulo ng mga Kastila. Natatakot ako, Kiko. Tulad sa nangyari kina Gumbursa. Labis ang aking pangamba. Ngunit hindi doon nagtapos ang buhay ni Rizal. Patuloy siyang nagsikap at patuloy din kumabay sa kanya ang kanyang pamilya. Nang siya'y lumaki, isinama siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Pasiano Mercado upang magpadala sa paaralan. Sa tulong nito, nakapasok siya sa Ateneo Municipal de Manila. Napakahusay mo namang magsulat ng mga tula, Jose. Gracias, Senyor Sanchez. Pagpatuloy mo lang ang iyong pagsusulat. Nakakasiguro ako na ikaw ay may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Dumating ang panahon na nasilayan niya ang kanyang unang pag-ibig. Sa Secundina Katigbaang, isang dalagang taga-Liba, Batangas at kaibigan ng kanyang kapatid na si Olivia.
Inilarawan ni Rizal si Secundina bilang isang dalagang may kaakit-akit na mga mata at kabigha-bighaning ngiti. Subalit ang pag-ibig na ito'y hindi nagtagal, sapagkat si Secundina ay nakatakda ng ipakasal sa iba. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa Ateneo, napagpasyahan ni Rizal na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad de Santo Tomas. Sa panahong nakilala niya ang kanyang pangalawang pag-ibig, si Leonor Rivera, ang dalagang kanyang pinakamamahal. Pepe, kumusta na yung pakiramdam? Eto. Mabuti. Ako talakis. Hindi maaari. Baka makita tayo ng itay. Ano makita mo na? Nakita na nagmamahalan? Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang di hahayaan. Kuya, dito sa Maynila ay dama ko ang bigat ng pagiging isang Indio. Sa bawat aralin, mas pinapabura ng mga Kastila at madalas kaming minamaliit. Sa kabila ng aking pagsisikap, tila laging nakapikit ang katarungan. Kung mananatili ako rito, hindi ko makakamtan ng kaalaman nais kong maabot. Kaya't iniisip kong humanap ng lugar na mas malaya, kung saan ang talino ay hindi sinusukat sa kulay ng balat, kundi sa sipag at kakayahan. Ngayon ay 3 ng Mayo, taon 1882, ako ay nakasakay sa barko. Ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanlurang bayan. Matapos ang mahabang paglalakbay sakay ng barkong Salvador at Gemna, sa wakas ay nakarating si Rizal sa Barcelona, Espanya noong Hunyo 1882. Isang bagong tanawin, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Sa kanyang mga mata, mapapanaag ang pag-asa at pananabik, sapagkat dito magsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay bilang mag-aaral at anak ng bayan. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, dala rin niya ang alalahanan, sapagkat hindi ganoon kalaki ang pera ng kanyang baon at kinakailangan niyang magtipid upang magpatuloy ng pag-aaral. Mga kaibigan, hindi ba't oras na para gisingin natin ang bayan mula sa pagkakahimlay? Tama ka, Pepe. Kung sa sining ay naipapakita ko ang sakit ng ating bayan. Sa tinta at papel naman ninyo maipapayag. Ngunit, hindi sapat ang salita lamang, kundi kinakailangan ng tapang at kilos. Sa pamamagitan ng talumpati at pahayagan, ay maabot natin ang tainga ng buong Europa. At sa bawat artikulong ilalathala sa La Solidaridad, magsisilbing tinig sa mga walang boses sa Pilipinas. Kung ganon, dito sa lugar na ito, natin sisimulan ang ating samahan para sa bayan. Mabuhay ang samahan! Mabuhay! Sa gitna ng kanyang pag-aaral at gawain sa Madrid, natagpuan ni Pepe ang isang munting pahinga sa piling ni Consuelo Ortiga. Sa kanyang kagandahan at kabaitan, nakatagpo si Rizal ng aliw at inspirasyon. Taong 1885,
nang matapos ko ang aking pag-aaral sa Madrid. Sa sandaling iyon, labis kong nadama ang saya at kagalakan dahil sa wakas ay natupad ko ang aking pangarap, ang maging isang ganap na manggagamot. Matapos kong makapagtapos, napagpasyahan kong maglakbay patungong Europa. Nagtungo ako sa Berlin, Germany, kung saan ko isinulat ang una kong liham para kay Ginoong Blumentritt. Kagalang-galang na Ginoo, ako po si Jose Rizal, isang anak ng Pilipinas na kasalukuyang nag-aaral dito sa Alemanya. Lubos ang aking galak na mabalitaan kung kayo nagsasaliksik tungkol sa aming wika at bayan. Dahil dito, naisip kong kayo sulatan at ipadala ang isang aklat sa Tagalog. Kalakip ang salin sa Espanyol bilang munting ambag sa inyong gawain. Tunay na mahalaga sa akin ang wikang Tagalog sapagkat ito ang aking wika at dito nakaugat ang damdamin at kaisipan ng aking mga kababayan. Umaasa ako sa pamamagitan ng aklat na ito ay higit pa ninyong makilala ang aming lahi at kultura. Lubos po ang aking paggalang at hangarin na maging kaibigan ninyo upang sa ating palitan ng kaisipan ay higit pang maipakilala sa Europa ang aking tinubuang bayan. Lubos na gumagalang, Jose Rizal. At sa likod ng mga pader ng kumbento, matagpuan ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang walang awa, puno ng kasakiman at panlilinlang. Ang mga likod ng simbahan na dapat gabay at ilaw ng bayan ay naging sanhi ng takot at pang-aapi sa kanilang kamay. Ang hustisya ay naging sandata at ang kabutihan ng tao'y tinabunan ng sariling interes. Ang aklat na ito ay No Limitangre ay sumasalin sa mga sugat na kanilang iniwan sa ating lipunan. Ito ang manuscript ko ng No Limitangre. Maraming salamat. Makakabawi rin ako sa'yo. Gracias, Pepe. Santo Diyos! Ang aklat na ito ay isang malaking insulto laban sa ating Santa Iglesia. Puno ng mga kasinungalingan laban sa ating orden. Hindi dapat ito makarating sa kamay ng mga pueblo. Mahal kong ama, naway mapatawad mo ako sa aking pagsuway sa inyo ni Inay. Sapagkat pinagpilitan kong mag-aral sa Madrid upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansa. Ngunit huwag kayong mag-alala, Itay, dahil sa 15 ng Hulyo ako'y magbabalik. Magkikita-kita tayong muli. Nagmamahal, Pepe. Kuya! Oh, Pepe, anak! Anak, nandiyan ka na pala. Nakarating ka na pala. Anak! Maligayang pagbabalik, kuya. Tatang, Nandang, sasabihin po ako. Bibisitahin ko pa si Leonor. Hindi maaari, Pepe. Sapagkat marami ang mga praile ang ganit sa'yo. At isa pa, maaari kang mapahamak sa daan. Kaya, huwag mong susuwayin ang inutos ko, anak. Para sa'yo talaga pag-aaral ko ng medisina, Inang. Upang makita mo ulit ang aking kakisigan. Marami na sigurong napaiyak na mabayak, kuya. Hindi ko may pagkakaitian. Matapos umuwi ni Rizal sa kanyang bayan, nakapagpatayo siya ng klinika
Ngunit hindi rin nagtagal ay sinimulan niya na ring sulatin ang kanyang ikalawang nobela na El Filibusterismo. Sa bawat patak ng tinta sa aking papel, naririnig ko ang mga tinig ng aking mga kababayan, mga daing na sakit, galit at kawalang pag-asa. Habang sinusulat ko ang El Filibusterismo, hindi ko lamang inilagay sa mga pahina ang katang-isip, kundi ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Ang bawat salita ay kirot. Ang bawat talata ay pahayag ng aking damdamin para sa mga inaapi at pinagsasamantalahan. Buenos dias, Rizal. Bakit mo pinatawag, Gobernador? Maupo ka muna. Natapos ko ng basahin ang iyong nobela at alam mo na sigurong galit ang mga praelis sa'yo. Wala naman na nakitang mali sa aking mga sinusulat. Pinalalantad ko lamang sa aking mga sulat ang katotohanan ng nangyayari sa ating bayan. Alam ko yun, Rizal. Kaya upang masiguro natin ang iyong kaligtasan, ay nais kong lisanin mo ang ating bansa sa lalong madaling panahon. Noong 3 ng Pebrero 1888, nilisan ni Rizal ang Pilipinas at tumulak patungong Hong Kong, kung saan siya nakarating noong 8 ng Pebrero. Mula roon, nagtungo siya sa Macau noong Pebrero 18 hanggang 21 at pagsapit ng Pebrero 22, muling lumisan si Rizal mula Hong Kong upang maglakbay patungong Japan. Sa aking pananatili sa Japan, isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan ay ang aking pagkakakilala sa isang kahanga-hangang babae, si Osei-san. Rizal, why your eyes look so sad? Are you not happy here in Japan? I'm happy with you, Osei-san. But my country calls me, and I cannot ignore its cry. それは、あなたがワイウィークとせ、ウィークとえですか？もし私のセンターだけなら、ここに来れます。But my people needs me more than own heart desire. Kaya noong 3 ng Abril, taong 1888, palungkot kong nilisan ang bansang Japan. Noong Mayo 25, 1888, nagtungo si Jose Rizal sa London upang lalo pangasain ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles. Sa kanyang pananatili roon, nakilala niya si Getty, isang magandang binibining nakaakit sa kanyang damdamin at pansin. Paro-paro, kay gandang pagmasdan. Paro-paro, ngiting malapit tuwing o kanino. Iginugol ko ang aking panahon sa pambansang aklatan ng Paris upang ipagpatuloy ang pananaliksik at ang anotasyon sa aklat ni Morga na Sucesos de las Islas Filipinas. Pagkatapos manirahan sa Paris, tumuloy si Rizal sa Brussels upang ipagpatuloy ang pagsusulat ng El Filibusterismo. Kasabay nito, nagsulat din siya ng mga artikulo para sa La Solidaridad, at si Rizal ay nagtungong Ghent, isang kilalang syudad, universidad sa Belgica. Ang pamumuhay doon ay di hamak na mas mababa kung ikukumpara sa Brussels. At higit pa doon, ang halaga ng paglilipag ay higit pa na mas mababa. Naganap agad ako ng impretahan na may mababang singil. Ako'y naging desperado sa paghahanap, sapagkat paubos na ang aking pondo, hanggang sa nagawa ko ng magsangla ng alahas
upang may maibigay akong paunang bayad. At nakarating sa aking matalik na kaibigan na si Valentin Ventura ang aking hinaharap na suliranin. Siya ang nagligtas ng El Filibusterismo. Buenos dias, Rizal. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang hinaharap mong suliranin? Siyensya na, sapagkat ako'y nahiya sa iyo. Huwag kang mahiya, Rizal. Ako na ang bahala. Kaya kong bayaran yan. Anak! Ano po, tatang? Maligayang pagbabalik, anak. Ano po, nanang? Maligayang pagbabalik, Pepe. Gusto naman ang biyahe, kuya. Okay lang po. Maligayang pagbabalik, kuya. Nakailang babae ka. Marami-rami rin. Maligayang pagbabalik, kuya. Kamusta? Kamusta, kuya? Tatang, kamusta? Gusto sa Madrid? Mabuti naman sa Madrid, tatang. Pakibigay ito kay Andres Bonifacio. Pakisabi na nandito na ako sa Pilipinas. Masusunod po, senyor. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta sa aking imbitasyon. Walang anuman, Pepe. Ngunit nais kong malaman ang dahilan kung bakit mo kami pinatawag para sa pagpupulong na ito. Bumalik ako ng Pilipinas dahil narito ang tunay na laban. Wala sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ay isang samahan na kung saan sa mabisang sangkap upang tayo tuluyang makalaya. Dr. Rizal, Andres po. Magkagala kitang makilala. Ang inyong mga nobela ang nabigay sa amin ng inspirasyon. Magandang araw po. Tatanggap ko po ang inyong imbitasyon. Bakit niyo po pinapatawag? Maupo ka muna. Ipinatawag kita upang sagutin ang mahalagang usapin. Minatagpuan kami sa iyong bagay nung kayo'y dumating dito sa Maynila na pinamagatang Pobles Frailes na isinasagisag ng Father Jacinto, Codices Ginoong Rizal. Ginoong Gobernador General Despojol, ang bawat salita sa aking naisulat ay mula sa pag-ibig ko sa berdad at sa inang bayan. Kung ang pagbubunyag ng kabulukan ay tinuturing na delito, iyan ay pasya ng pamahalaan, ngunit hindi ng aking konsyensya. And suma stand, ikaw, Dr. Jose Rizal ay aking isa sa ilalim sa pag-aresto at dadaling ka sa Fort Santiago kung saan ikaw ay isa sa ilalim sa inkomunikado sa loob ng 8 araw. Nandito pala ang stupidong ito. Madala akong orden mula sa Gobernador General. Ikaw, Jose Rizal, ay pinatatapon sa dapitan Zamboanga del Norte. Nakatakda ang iyong pag-alis sa Maynila sa 14 ng Hulyo. Sakay ng barkong SS Cebu. Kung yan ang desisyon ng inyong pamahalaan, tatanggapin ko ng walang puot. Ngunit, tandaan mo, senyor, ang diwa ng isang tao'y hindi kayang ipagtapon. Ang paglilingkod ko sa parsya ay magpapatuloy kahit sa dapitan. Ilabas niyo na ang Gaceta de Manila upang may sa publiko na ang pagpapatapon kay Jose Rizal sa dapitan. Maganda't malaman na rin ng lahat ang kanyang ginawang blasphemia. Sa pamamagitan ng pagpublikasyon, malalaman ng lahat na si Rizal ay hindi isang bayani, isang kalaban, at isang enemigo del Estados. Masusunod po, Gobernador General. Dr. Rizal, naparito ako para ipalam sa iyo ang pagbuo ng kanilang katipunan at mga desisyon. Sila ay nagbabalak na ituloy ang revolusyon. Ako'y tutol dyan, Piyo. Tiyak na magiging madugo at maraming mamamatay na inosenteng tao. Kailangan nilang pag-isipang mabuti ang kanilang magiging desisyon. Walang armas. Walang tamang panahon. Ang paghahalsang ito ay magdudulot lamang na mahigit na suplemento sa ating bayan. Pepe, may liham galing sa Maynila. Gracias, senyor. Aking mahal, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapangan mo.
Ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kong tunay na magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako sa isang Ingles. Bagamat hindi ko siya gusto'y nagsumamo ang nanang natanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam aking mahal, magpapakasal ako. Subalit, mananatili akong nakagapos sa ating mga alaala at iyong pagmamahal. Napagdesisyonan ni Rizal na magpatayo ng klinika sa Dapitan upang makatulong sa kanyang kababayan. Maaari mo bang tulungan ng aking ina sapagkat ang kanyang mga mata ay lumalabo na at ako'y nangangamba na baka sa mga darating na araw ay di na siya makakita. Ginoong Rizal, kami po ay handang magbayad ng aming natitirang salapi. Malunasan niyo lamang ang aking sakit. Sige po, senyora. Tutulungan ko po kayo na malunasan ang mga mata nyo sa pagkakalabo. Maraming salamat, Ginoong Rizal. Naway, tanggapin mo ang salaping ito. Maliit man, ngunit naway makatulong sa iyo. Huwag na po, senyora. Masaya po ako na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pagkat ang ating kalusugan ay biyaya na dapat nating alagaan. Tanggapin po ninyo ito, Ginoo. Nararapat lang natanggapin niyo ang aming bayad sapagkat ikaw ay isang malaking biyaya sa amin dito sa Dapitan. At marami kang mga tao na tulungan. Hindi lang sa pangkalusugan, marami pang mga bagay. Tanggapin niyo na po ito, Ginoo. Kung kaya ng pasyan nyo, gracias. Maraming salamat po. Dr. Rizal? Dr. Rizal? Gandang umaga po. Ano po ang paglilingkod ko sa inyo? Ito po ang aking ama-amahan. Siya po ay hirap na sa kanyang paningin. Maaari niyo po ba siyang tulungan? Lugod ko po kayong tutulungan. Sige po, senyor. Maupo po kayo. Sige po, senyor. Uulitin natin ang gamutan sa susunod na araw. Hindi ito agad gagaling. Tandaan mo, ayokong sasayangin mo ang oras ko. Ama, huwag po kayo mag-alala. Babalik po tayo dito upang magpagamot ang inyong mata. ICS! Nakikita ko ang lahat. Hindi ako bulag. Ang bawat ngiti at sulyap ninyong dalawa. Huwag niyo akong gawing hangal. Ama, hindi po ganoon. Tubaldes! Hindi ko ito papahintulutan. Uuwi ako ng Hong Kong at asahan mo wala kang uuwi ang pamilya. Ama! Buenos dias, Dr. Padre. Rizal. Magandang araw po, Padre. Magandang araw po. Magandang araw, Senyor Rizal. Magandang araw rin sa'yo, Binibini. Padre Antonio, maaari mo pa kami kasama ang aking kasintahan na si Josephine. Senyor Rizal, ang kasal ninyo ay maaari lamang maisakatuparan kung gagawin mo ang mga kondisyon. Ikaw ay kinakailangan bumalik sa Santa Iglesia Katolika at ang iyong mga kasalanan laban sa mga praile ay kailangan mo pagsisihan. Kailangan mo rin maglabas ng retrakto. Padre, hindi ko ipagtatatwa ang pananalig ko sa Diyos. Hindi ko rin pagkakait ang aking mga sinulat, ang aking mga pinaglaban. Ang aking retraction ay hindi para sa akin, kundi para sa maiging kasinungalingan ng buong bayan. At dahil yan ang iyong desisyon, hindi ko kayo maaaring ikasal. Maaari na akong umalis. Adios. Huwag kang mag-alala, Josephine. Hindi man tayo pinayagan ng padre na ikasal tayong dalawa. Pero ikaw pa rin ang tinuturing ko na pinakamamahal kong esposa. Naghahamang praile, mga sakim na opisyales, sila ang naghahari sa ating bayan. Ginagawa nila tayong mga inutil,
Tinatrato nila tayo na para bang mga mabababang uri ng hayop. Alam ko, marami sa inyo ang natatakot. Ngunit matakot din kayo para sa inyong pamilya. Huwag na ninyong antayin pa, pati ang inyong mga anak. Inabuso ang ating mga babae. Kinamkam ang ating mga bukid. Tinanggalan tayo ng pagkatawa at dignidad. Kailan tayo kikilos? Mananahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa ba kayo lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Buenos días. Buenos días. Hiviano vamos, ven vamos, a beber. Pero no tomo. Para lang itong lambanog na aking paborito. Ngunit wala akong makita. Sige. Feliz Navidad, senyor. Merry Christmas, Senyor Tabiel. Maligayang Pasko, senyorito. Basa ko ng El Filibusterismo. Napakadilim na yung nobela, senyor. Lasing ka na, Tabiel. Mas nalalasing ako sa iyong mga nobela. Kung may nalagay man akong dilim, ayun ay dahil para makita ang liwanag ng ating bayan. Ngunit wala akong makita ni Juan at kay Simon, lalo na siya pa si Ibarra. Tila, mas lalong dumilim ang kaluluwa niya. Nagbago na ba ang pananaw niya? Ikaw ba, senyorito? Nagbago na rin ba ang pananaw mo? Naniniwala ka na rin ba ngayon sa pagdanak ng dugo? Ikaw na ba ngayon mag-uudyok na revolusyon? Ikaw na ba ngayon si Simon? Naniniwala ka na rin ba sa pagdanak ng dugo? Hindi lahat ng nagawa ko nabigo. Noon yun. Nung bata ka pa. Ngunit iba na ngayon. Sa Nolimitanghi rin nabigo ka. Sa El Filibusterismo nabigo ka rin. Katulad ng mga tauhan mo sa Nolimitanghi at El Filibusterismo, nawawala na sila ng saysay. Paano pag nalaman mo isang araw pag ikaw ay namatay, lahat ng mga sinulat mo, tila ba'y nawawala ng saysay? Gabi na. Ako'y uuwi. Napilitan akong lisanin ang dapitan upang hindi ako abutan ng pasiklab ng himagsikan. Puno ng pangamba ang panahong iyon. Pagdating ko sa pantalan, ako'y nahuli na. Nakalarga na ang bapor na dapat kong sakyan. Nanang! Maria, may problema ba? Anong nangyari at bakit ka sumisigaw? Nanang, si Jose po! Bakit? Anong nangyari sa kawawang anak? May sabi-sabi po, Nanang, na si Jose po ay dinakit sa kanya sinasakyang barkong Isla de Panay. Diyos ko! Ang aking anak! Dr. Rizal, perdón por mi visita inesperada. Lo entiendo. El gobernador general, los funcionarios españoles, mi enfermedad. Pero puedo curarme a mí mismo. Alam ko. Sé que no tiente miedo. Kaya nga't marami kang kaaway. Isa akong optomologo. Ang pinapakita kong liwanag ay para sa ating mga kababayan. Kailangan ba lahat ng iyong makita ay isulat? Kung hindi, General, ano? Ano pinakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang dila ng iyong mga nobela? Nabasa mo na ba aking mga nobela? Hindi pa. Sabi nila, baka hindi raw ako makatulog. Kumusta ka rito? Anong pinagkaiba natin sa dapitan? Nawala lang ang mga tanawin at mas masikip. Perdon, ngunit wala akong nagawa. Naipit ako sa mga pangyayari. Pinaniwala niyo ako na pupunta sa Cuba upang maging doktor doon sa kay mga hipokrito. Kailangan nating matulungan si Dr. Rizal sa kinaroroonan niya. Dahil ayon sa balita, delikado ang kalagayan niya, kaya't gagawa tayo ng paraan upang maprotektahan siya. Paano tayo makakatulong sa ganitong sitwasyon? Maghahain tayo ng Huwebes Corpus na kung saan sa pamamagitan na ito ay may papadala si Rizal sa korte at mapapakinggan ang kanyang panig. At mapapawalang sala kung walang sapat na ebidensya. Ako ba ang magdadala ng petisyon? Oo, dahil ito ay kailangang maibilis na maipadala sa korte dahil ito lang ang makakatulong sa kanya. Masusunod po, gagawin ko lahat ng aking makakaya para maibigay itong liham. Gobernador General, unti-unti nang nasasakop ng mga Indio ang ating mga lupa. Ano? At sino-sino ang mahangal ang mumuno sa balitataw na kilusang ito?
Ayon sa natanggap kong liham, nagtagumpay si Mariano Larrera sa pagsalakay sa gitnang lungsod, habang si Emilio Aguinaldo ay nagwagi sa Cavite. Mga hangal! Ginoo, parang di naman tayo pinapakinggan ng mga Kastila sa ating mga inain. Ano pa ba nga asahan natin sa kanila? Ang mahalaga ngayon ay kahit pa paano matutulungan natin siya. Ikaw, Dr. Jose Rizal, ay sasailalim sa 5 araw na investigasyon. Walang sapat na patunay na mailalahad na si Rizal ang may siyang pakana sa nangyayaring pag-aalsa. Maraming pruweba ang nagpapakita ng kanyang pagkakasala. Kung gayon, ikaw, si Rizal, ay nahatulan ng hukumang ito ng pagkamatay sa pamamagitan ng pagbaril bilang kabayaran sa iyong mga pekado. Karagdagan na rin ang pagiging utak ng pag-aalsang nangyari at ang mga isinulat mo laban sa mga Iglesia Katolika at mga praile. Buenos dias, Rizal. Kung ako sa'yo, Rizal, gumawa ka na ng retraction at ikay magbalik loob sa Iglesia Katolika, baka ikay sakali mapatawad ng Diyos sa iyong mga perkados. Hindi ko magagawa, Padre. Ang mga nilahad ko sa verdad ay aking paninindigan. Nararapat na ang bayan na ito ay makita ang mga kasinungaling ginagawa ng nakataas. Hindi ko pagpapalit ang aking buhay at dignidad sa mga minitras. Buenos dias, Ginoo. Bakit ka nandito? Sana may papakiusap lamang. Ano yun? Ginoo, ako po'y isang ina lamang na naghihirap sa takot sa kapalaran ng anak ko. Hindi po siya isang kriminal, hindi isang anak ng bayan na naghahangad lamang ng katagungan. Pakiusap ko, pagawain ninyo siya at huwag pagtakot ng dugo kanyang pangalan. Huwag niyo po siya. Huwag niyo po siya pagpayagin sa pananawagan niya para sa pagbabago. Hindi ko hawak ang kapalaran niya. Ang batas ang siyang magbibigay hatol, hindi ang awa. Ginoo! Awa kayo! Ginoo! Ginoo! Pepe, aking anak! Inang, huwag kong umiyak. Bakit ikaw pa? Hindi ka karapat dapat magapatan ng kamatayan. Bakit ang aking anak pa? Trining, para sa ito. Alagaan mo yan. There's something inside. Alagaan mo sila, ina at itay. Alagaan niyo yung sarili niyo, Trining. Ang tanging hangarin ko ay isang bayang marunong mag-isip, magmahal, at manindigan ng may dangal. Sa bawat aral, sa bawat sakripisyo, ito ang naging aking panata na makita ang Pilipinas na malaya, marangal, at may pagkakaisa. Kung ang aking kamatayan ang siyang magpapagising sa pangarap na iyon, tatanggapin ko ito ng buong puso, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa bayan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa handang isakripisyo para dito. Mamamatay man ako, naniniwala akong may bagong bukas na darating. Listo! Concentrado! Consumato, mes! Fuego! Isang bukas na kung saan ang aking mga kababayan ay hindi na alipin ng takot, kundi ng pag-asa. At kung sa bawat patak ng aking dugo ay may bagong Pilipinong magmamahal sa bayan, hindi ako namatay ng walang saysay.
Ngayon, alam ko na po kung ano ang kahalagahan ng buhay ni Rizal sa pagiging isang Pilipino ko. Huling paalam.